Minsan, naisip mo na ba kung gaano karaming pamilya na kaya ang nasira nang dahil sa kaligayahan ng dalawang tao? Isang pagkakamali na sisira ng napakaraming tiwala at relasyon. Minsan, hinusgahan mo na rin ba ang mga taong ito dahil sa kapusukan nila? O baka isa ka sa mga taong nakaranas na mapunta sa ganitong sitwasyon? Magandang araw po, Miss Hart. Ako nga pala si Billy. Hindi ko tunay na pangalan. Isa po akong security guard sa isang sikat na mall dito sa Parañaque. 37 years old na po ako ngayon at isang single dad. Ang kwentong ibabahagi ko pa sa inyo ay isang karanasan na nagdulot ng isang malaking pagbabago para sa akin at sa anak ko. Pagbabago na sana hindi na lang nangyari. Pagbabago na hindi sana mangyayari kung hindi ako naging isang pabayang ama. Sana po sa pagbabahagi ko ng istorya ko ay maging maunawain at maintindihan po ng mga listeners ninyo, Miss Hart. Kailangan ko lang talaga ng mapagsasabihan ng bigat na dinadala ko. Isang araw po noon habang nasa trabaho ako ay nag-announce ang manager namin na may bago po kaming makakasama na isa ring security guard. Isang matangkad na lalaki na maputi at medyo chubby. Pasimple kaming nagsisikuhan na mga kasama ko at pasimpleng kinukot siya ang bago naming katrabaho. Mas mukha kasi siyang bouncer kaysa security guard. Napakalaki ng katawan. Hindi dahil sa muscle, pero dahil sa taba. Pero mali, hindi pala dapat bouncer kung hindi isang pulis na matagal na sa serbisyo. Dahil sila naman talaga ang malalaki ang mga tiyan. Hindi po ba, Miss Hart? Lumipas sa mga araw at nakasama nga namin sa trabaho ang bago naming kasamahan na si Ray. Palagi siyang nasa sulok lalo na kapag kumakain. Kahit pa may kasabay siya, ay mas pinipili niyang mag-isa. Hindi siya bumibili ng pagkain sa mga malapit na bilihan dahil lagi siyang may baon. Isang tanong, isang sagot din siya. Pero hindi naman sa supladong paraan. Sa totoo lang, delikado nga siyang mabuli dahil wala siyang kaibigan at masyadong tahimik. Mukha rin siyang madaling utuin. Kaya ako na mismo ang lumapit at nagmagandang loob na kausapin siya. Nung pang isang linggo niya na sa trabaho. Napag-alaman ko na magkabarangay lang pala kami at bagong lipat lang din sila. Kaya naman, nung niyaya niya akong dumalaw sa kanila, ay hindi na ako nag-atubiling pumayag. Libreng inom at hapunan na sa amin ng anak ko ang inaalok niya. Hindi pa ba ako? Ayos naman palang bahay niyo ah. Bati ko pagdating namin ng anak ko. Anak, bati ka sa Tito Ray mo. Utos ko na kaagad naman niyang sinunod. Hello po Tito. Mano po. Ibinigay ni Ray ang kamay niya at nagmano naman ang anak ko. Ang galang naman ng batang ito. Nakakatawa ko naman iho. Tara, pasok na kayo. Nagluto ng sisig ang asawa ko pang pulutan. Pero may pang dinner na din na tinola pre. Yaya niya sa amin papasok sa bahay nila. Nakakahiya naman pare. Siya nga pala, ito yung soft drinks na panulak. Inabot ko sa kanya ang daladala naming soft drinks. Naku, nag-abala pa kayo. Halika kayo, welcome sa bahay namin. Parang isang diyosa ang sumalubong sa amin, Miss Hart. Paring Billy. Asawa ko nga pala si Mazi. Mahal, ito yung kinukwento kong kawork ko na si Billy. Pagpapakilala sa amin ni Ray. Hello Billy. At hello sa'yo baby boy. Nung oras na yon nakakahiya. Hindi ko man lang nagawang makagalaw agad nung iabot niya ang kamay niya. Kaya pakiramdam ko tuloy ay nahalata nila ang pagkatameme ko. Nagsimula kaming maghapunan. Marami kaming napagkwentuhan. Karamihan ay tungkol sa kanilang mag-asawa. 2 years pa lang silang kasal kaya wala pa silang anak. Isang sales clerk si Mazi sa parehong mall na binabantayan namin. Kapapasok niya lang daw kaya siguro hindi ko pa siya natsyempohan. Naikwento ko rin ang tungkol sa anak ko at sa nanay niya na iniwan kami nung sanggol pa lamang siya. Miss Hart, totoo pala talaga yung ganon. Yung dahil lang hindi pa sila handa sa responsibilidad, iiwan ka na lang bigla. Ganun-ganoon kasi ang ginawa sa amin ng nanay ng anak ko. Hindi niya pa daw kayang iwan ang buhay dalaga, kaya iniwan niya kaming mag-ama. Kahit na kailangan pa siya ng anak namin nung mga panahon na yon. Siyempre,
Sinubukan ko po siyang hanapin. Pero sadyang mahirap hanapin ang isang tao na ayaw nang magpahanap. Grabe naman yan. Kawawa naman ang gwapong boy na ito. Panay ang ngiti sa kanya ni Angelo habang nilalambing niya ito. Ilang taong ka na? 11 po. Sagot ng anak ko. Gusto mo, manood tayo ng cartoons habang nagiinom sila papa mo? Anyayaya. Kaagad na na-excite si Angelo at napatayo pa. Sige po, gusto ko po ng cartoons. O sige. Maghugas lang ako ng plato tapos manunood tayo. Tumayo siya at sinimulang ligpitin ang lamesa. Tutulungan ko na po kayo, Tita Mazi. Marunong po ako. Nagkatinginan silang mag-asawa at parang hindi makapaniwala. Totoo ba pare? Marunong siyang maghugas ng mga pinggan? Tanong ni Ray. Oo pre, marunong sa gawaing bahay yan. Maghugas ng plato, magsaing, maglinis ng bahay. Paglalaba lang ang hindi pa alam gawin yan. Proud na proud kong sabi. Siniguro ko po kasi na habang maaga, matuto na sa mga ganyang bagay ang anak ko. Para kung sakaling mawala ako ng biglaan at nang maaga sa mundong ito, kaya niya na ang sarili niya. Miss Hart, tumagal ang magandang samahan naming apat. Halos ituring na nga nilang anak ang anak ko. Tuwang-tuwa sila kay Angelo. Magiliw po kasi siya at napakagalang. Aba syempre, gwapo rin. Natural na kulot ang buhok niya pero hindi yun buhaghag. Mahaba ang pilik mata, chubby at mamula-mula ang pisngi. Nagmana kasi siya sa kaputian ng mama niya. Umabot po ng 2 taon ang ganoong samahan namin. Hanggang isang araw ay isang karumal-dumal na trahedya ang nangyari kay Ray. Nagkaroon po kasi ng tanggalan sa trabaho noon sa mall at isa nga si Ray sa natanggal. Kaya naman namasukan siya bilang isang CQ sa isang construction company. At doon na nga po nangyari ang aksidenteng sinasabi ko. Isang truck ang naaksidenteng bumangga sa kanyang post. Nadaganan po ng truck ang mga binti ni Ray na siyang naging dahilan ng pagkaputol ng mga ito. Hindi lang isa, kundi 2 binti, Miss Hart. Ang iniipon nilang pera para sana sa pampaayos ng bahay nila at pang-emergency fund ay nasaid ng dahil sa aksidenteng yon. Kaya bilang isang kaibigan, nag-ipon po ako ng donation mula sa mga kakilala at katrabaho namin. Kinapalan ko na rin po ang mukha ko at pati sa mga politiko ay nanghingi kami ng tulong. Pasimple ko rin pong iniiwan sa bahay nila ang anak ko. Kahit 13 anyos na siya noon, sinasabi ko na pakibantayan si Angelo. Nagdadala po ako ng mga groceries doon para makatulong sa pang-araw-araw nilang gastusin dahil si Mazi na lang ang nakakapagtrabaho nung panahon na yon. Habang ang anak ko naman ay kusang tumutulong sa mga gawaing bahay dahil pagod na sa trabaho at pag-aalaga kay Ray ang tita Mazi niya. Nakakalungkot mang isipin pero nag-iba din ang ugali ni Ray nang dahil sa nangyari sa kanya. Naging masungit, mainitin ang ulo at laging sinisigawan si Mazi. Awang-awa ako noon sa kanyang asawa. Lagi na lang siyang umiiyak at nagtatago sa isang sulok para hindi makita ng asawa niya ang nangyayari sa kanya. Tapos ay babalik siya kay Ray nang nakangiti ulit na para bang walang nangyari. Pati kaming 2 ng anak ko ay damay sa bigat na pasan-pasan ng 2 mag-asawa. Pero wala naman po kaming reklamo doon dahil genuinely concerned naman kaming mag-ama sa kanila. Isang umaga, habang tulog pa si Ray ay nagkakape kami sa labas ng bahay ni Mazi. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naglabas siya ng mga saloobin niya sa akin. Alam mo Billy, minsan naiisip ko na lang na lumayas, magpakalayo-layo para lang takasan ang realidad ng buhay ko, para takasan ang responsibilidad ko kay Ray. Nakangiti ang mga labi niya pero kitang-kita ko naman ang lungkot at sakit sa mga mata niya. Huwag naman ganyan, Mazi. Alam mo naman na mahal ka ni Ray. Sadyang hindi lang maganda ang sitwasyon niya ngayon. Pero alam kong makakabawi din siya. Makaka-move on din siya. Natawa siya sa sinabi ko. Paano? Halos 1 taon na siyang ganyan, Billy. Tapos kung umakto siya, parang kasalanan ko ang nangyari sa kanya. Parang ako ang sumagasa sa mga binti niya.
na parang ako yung gagong driver ng truck na yun. Sa sobrang sama ng loob ay nilagok niya ng minsana ng mainit niya pang kape, dahilan para mapaso siya. Sinubukan ko siyang bigyan ng advice at pagaanin ang loob niya, pero sadyang matigas ang dibdib niya para kay Ray nung araw na yon. Pagdating ng tanghali, nagpaalam ako sa kanila na pupunta muna sa bahay namin para doon naman maglinis. Sa hindi ko malamang dahilan, nagpumilit na sumama sa akin si Mazzy. Ang paalam niya kay Ray ay para makabawi sa lahat ng mga tulong namin ni Angelo sa kanila. At namimiss na rin daw niya ang dumalaw sa amin. Mula po kasi noong maaksidente si Ray, ay puro na lang siya sa bahay at trabaho. Nang pumayag si Ray, ay iniwan namin siyang nanonood ng TV habang nasa tabi naman niya ang lahat ng mga posible niyang kailanganin. Sakay ng single kong motor, ay isinama ko nga si Mazzy sa bahay namin. Pasensya ka na, medyo maalikabok ha. Alam mo namang halos sa inyo na rin kami nakatira. Kaagad kong pinagpaga ng sofa para makaupo siya doon. Naku, wala yun. Halika na, samahan na kitang maglinis. Sigurado ka ba talaga dyan? Pwede ka namang magpahinga na lang. Doon ka matulog sa kwarto ko. Walang mag-uutos sa'yo dito. Pabirong sabi ko. Saksakan po kasi ng palautos si Ray. Wala naman po sanang kaso dahil sa kalagayan niya. Ang kaso, napakawalang konsiderasyong tao niya. Alam niyo po yung utos na paisa-isa, kaya naman bago mo pa makumpleto, pagod ka na. Ganun na ganun siya, Miss Hart. Pati ako minsan ay napipikon na sa kanya. Sigurado ka ba? Ang sabi ko, tutulungan kitang maglinis. O sige, ganito na lang. Tulungan mo muna akong maglinis ng 1 oras. Tapos matulog ka na habang itinutuloy ko pa ang mga gawain. Ayos lang ba yun sa'yo? Ngumiti siya at tumango. Kaya naman ganun nga ang ginawa namin. Nagpatugtog pa ako ng masasayang music sa speaker namin. Kaya naman nag-e-enjoy siya habang pasayaw-sayaw pang naglilinis. Pagkatapos ng 1 oras, ay hinatid ko na siya sa kwarto. Pero Miss Hart, mukhang hindi lang po ang pagtulog ang gustong gawin doon ni Mazzy. Nagulat ako nang bigla niya akong halikan sa labi. Hindi ako nakagalaw. At hinayaan naming gawin ang mga bagay na hindi namin dapat ginagawa. Alam kong mali, pero dahil lalaki din po ako at matagal nang hindi napupunan ang mga pangangailangan ko, ay hindi ko po nagawang pumalag. Miss Hart, napagtaksilan po namin si Ray. Hindi ko na po ididetalye ang mga nangyari nung araw na yon, pero sigurado po akong alam nyo na po yon. Pagkatapos namin gawin ang mga bagay na yon, ay pareho kaming nakatulog. Nang magising ako sa pagkakahimbing, doon na pumasok sa isip ko ang lahat ng nangyari sa amin. Mazzy, anong sasabihin natin kay paring Ray? Balisang-balisa ako habang nakaupo sa sofa habang nag-aayos naman siya ng buhok niya. Kailangan niya pa bang malaman? Kaswal na sagot niya na para bang wala lang sa kanya ang nangyari. Ano? Hindi ka ba naaawa sa asawa mo? Mazzy, baldado na siya tapos niloloko pa natin. Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Pili, hindi mo pwedeng sabihin sa akin na hindi mo nagustuhan ang nangyari. At saka, hindi siya masasaktan kung hindi niya malalaman. Isa pa, kung malaman niya ano namang magagawa niya? Magwala? Hindi na nga siya makatayo. Miss Hart, laglag talaga ang pangako sa mga sinabi ni Mazzy. Hindi ko inakala na dahil sa nangyari sa asawa niya ay nagkaganon na siya. Lumipas ang mga araw. Ako na ang kusang umiwas. Nanatili ako sa bahay at pinadadalhan-dalhan ko na lang sila ng mga pagkain kay Angelo. Total marunong na rin naman siyang magmotor. Nung una, panay ang tanong sa akin ni Angelo kung bakit hindi na kami nagpupunta doon. At panay din ang tawag at text sa akin ni Mazzy. Pero ang sabi ko na lang ay namimiss ko rin ang bahay namin. Tinanggap naman ni Angelo ang paliwanag ko. Pero hindi po ganon ang nangyari kay Mazzy. Isang hapon, habang wala ang anak ko ay bigla siyang napasugod sa bahay namin. Kasasara ko pa lang ng pinto ay nagsimula na siyang yakapin ako. Mazzy, anong ginagawa mo? Ano ka ba? Pili, namimiss na kita. Siguro nga, totoo ang sinasabi nila, Miss Hart. Kapag palay na ang lumapit sa manok,
ay wala siyang ibang pamimilian kung hindi ang tukain ito. Sa pangalawang pagkakataon, may nangyari na naman po sa amin ni Mazi. Dahil nga po hindi siya mapagbigyan ng asawa niya, ay sa akin niya ipinapagamot ang init ng katawan niya. Miss Hart, ang minsan ay naging 2, 3, hanggang sa hindi ko na po mabilang. Hanggang sa dumating ang araw na hindi namin inaasahan. Wala pong nakahuli sa amin, pero nabuntis ko si Mazi. Nabuntis ko po ang misis ng dati kong katrabaho, kaya wala po kaming ibang pamimilian kung hindi ang umamin kay Ray at Angelo. Nasa bahay nila kami noon. Nakaupo kami sa sala. Sobra akong nahihiya na aminin ang mga nagawa namin, pero wala na rin po akong magawa, lalo at napakamapilit po ni Mazi. Anong sabi mo? Nabuntis ka ni Billy? Hindi nyo na ba talaga ako bibigyan ng kahihiyan? Baldado na nga ako, tapos niloloko nyo pa ako. Kung kaya ko lang tumayo sa wheelchair ko, makakatikim kayo sa aking 2. Galit na sigaw ni Ray, habang si Angelo naman ay nag-walk out. Hahabulin ko pa sana siya, pero hinawakan ni Mazi ang mga kamay ko para pigilan. Ayun na nga Ray eh. Hindi mo na nga magawang makatayo sa wheelchair mo. Kaya naman dapat maintindihan mo ang desisyon ko. Matagal na nga sana kitang gustong layasan, pero hindi ko ginagawa dahil pinipigilan ako ni Billy. Dapat nga magpasalamat ka pa sa kanya. Awang-awa ako kay Ray dahil muli na namang ipinamukha sa kanya ni Mazi ang pagkabaldado niya. Wala ka na ba talagang natitirang pagmamahal sa akin, Mazi? Humagulgol na sigaw ni Ray. Bakit? Ikaw ba may natitira pang pagmamahal sa akin? Kung itrato mo ko, daig ko pa ang aso. Kung sampal-sampalin mo ko ng plato kapag hindi mo nagustuhan ang pagkaing inihain ko, parang hindi mo ko asawa. Matagal na akong nawalan ng amor sa'yo, Ray. Nagdahil dyan sa ugali mo. Sigaw din ni Mazi. Mazi, sorry. Magbabago na ako. Huwag nyo namang gawin sa akin to. Pagmamakaawa ni Ray. Pare, pasensya ka na talaga. Nakayo kong sabi ko. Muli na namang nagsalita si Mazi. Magpasalamat ka na lang at bubuhayin ka pa rin namin. Kami pa rin ang magpo-provide ng mga pangangailangan mo at aalagaan ka namin. Pero sana Ray, matuto ka rin makisama. Dahil ngayon, ikaw na ang nakikisali sa pamilya namin ni Billy. Walang awa. Ganyan si Mazi pagdating kay Ray. Gusto ko man siyang pagsabihan, pero hindi ko magawa dahil naiintindihan ko rin naman kung saan siya nanggaling. Hindi rin po kasi biro ang ginawang pagmamaltrato sa kanya ni Ray at makailang beses na rin niyang sinubukang isalba ang relasyon nila pero sadyang naging sadista noon si Ray. Kaya siguro ito na rin ang naging karma niya. Pero Miss Hart, hindi po mawala sa akin ang pagkakonsensya. Lalo na nung makausap ko ang anak ko at sinabihan niya kung walang kwentang lalaki. Inaapi ko raw ang kapwa ko lalaki na walang kalaban-laban at nagpakontrol daw ako sa babae na walang konsensya. Sa ngayon po, ay busy ako sa pag-aalaga kay Mazi dahil medyo maselan po ang pagbubuntis niya. Si Angelo at si Ray ang naging close sa isa't isa dahil na rin sa galit nilang dalawa sa amin. Siya rin ang nag-aalaga sa tito Ray niya na siyang ipinagpapasalamat ko naman. Miss Hart, ngayon ay magkakasama po kami sa bahay nila habang ang bahay naman namin ay ginawa na lang naming paupahan. Gusto sana ni Mazi na doon kami tumira sa bahay ko, pero nakiusap ako sa kanya na doon na lang sa bahay nila dahil baka lalo pang ma-stress si Ray kapag nag-iba ang bahay na tinitirahan niya, gayong hirap na nga siyang gumalaw. Dito ko na po tatapusin ang sulat ko, Miss Hart. Mabuti at kahit papano ay gumaan-gaan naman ang loob ko habang sinusulat ko ito. Maraming salamat po at more power sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Billy.